Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Voter registration simula na ngayong araw. Mga nasawi sa Davao de Oro landslide nasa 37 na. 63 iba pa pinaghahanap. DND, iginiit na walang karapatan ng China na magbanta sa pagkilos ng Pilipinas sa teritoryo nito. DA at NFRDI nag-ugnay sa proyekto ng pananaliksik para sa Lake Buhi. Employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. SMB versus Magnolia 3-2 sa PBA Commissioner's Cup Best of 7 Finals. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. National Voters Day na. Para sa mga nais maging botanteng Pilipino, makiisa sa pagpaparehistro at gamitin ang karapatang bumoto. Simula ito ngayong ika-12 ng Pebrero hanggang ika-30 ng Setyembre, mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa pagpaparehistro, maaari ka ring mag-file ng aplikasyon para mag-transfer, mag-reactivate, magpapalit ng pangalan o correction of entries at inclusion or reinstatement. Ayon sa pahayag na inilabas ng Department of Health kamakailan, nakiisa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa paglaban sa tobacco waste sa kapaligiran at pagharap sa pagsulong ng mga produktong tabako sa mga bansa at ang pagkakalarawan nito sa entertainment media. Binigyang diin ng DOH na ang ika-10 sesyon ng Conference of the Parties o COP10 sa WHO Framework Convention on Tobacco Control o WHO FCTC na naganap sa Panama City, Panama ay nagtapos sa isang makasaysayang desisyon upang protektahan ang kapaligiran at ang kalusugan ng mga tao sa buong mundo mula sa tobacco waste. Hindi pinalampas ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang operasyon sa paghuli sa mga patuloy na sumusuway sa pulisiya ng EDSA bus lane. Ang kaganapan, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Alinsunod sa pagpapaigting sa polisiya ng EDSA Busway, nagsagawa ng operasyon ang Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Strike Force sa kahabaan ng EDSA sa tapat ng Mega Mall. Sa kabila ng pagkakaroon ng holiday nitong nagdaang weekend, alinsunod sa pagdiriwang ng Chinese New Year, patuloy pa rin ang puwersa ng grupo upang matiketan ang mga patuloy na lumalabag dito. Pinangunahan ni MMDA SOGSF Officer in Charge Gabriel Go ang operasyon kung saan nasa kabuwang 18 ang mga motorista at sasakyang nasabat ng ahensya buhat ng paglabag sa road policies. Sa naging operasyon ng grupo, ilan sa mga nahuling pasaway ay ang 2 uniform personnel na hindi otorisadong dumaan sa eksklusibong linya. Ilan sa mga dahilan nila ay ang pagmamadali o di kaya naman ay idinidiin na sila ay otorisado na dumaan dito. Paliwanag ni Go, dumadaan muna sa beripikasyon ng ahensya ang anumang pampublikong sasakyan na pinahihintulutang dumaan sa bus lane. Kung ito ay kapulisan, kinakailangan na sila ay may valid reason gaya ng crime operation o may operasyon sa EDSA busway para payagang makadaan dito. Gayon din sa ambulansya at bumbero, na kinakailangan ng beripikasyon kung totoong sila ay magsasagawa ng isang emergency response. Sa iba pang kaganapan ay may isang ginang din ang hindi pinagbigyan ng MMDA na makalusot sa pagtiket buhat ng bayulasyon nitong paggamit ng telepono habang nagmamaneho. Sa naganap na pagsita, matagal na nakiusap ang ginang sa mga personnel na siya ay pagbigyan sapagkat siya ay senior citizen na humantong sa di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang kampo. Hindi po delikado, mahina po ang andar ko. Ako pa may diferensya, paano ko bibilis na maandar? Ito, litatuhan mo ito, Litatuhan mo,
Walang awa po. Nakikiusap lang ako, mahina naman ang andar ko. Ngunit hindi ito umubra sa MMDA at nagmulta pa rin ng 5,000 piso bilang kabayaran sa kanyang nagawang paglabag sa batas trapiko. We respect our senior citizens, no? Kumbaga meron naman tawag niyan sa mga establishments, meron mga courtesy sa kanila. However, when it comes to traffic rules and regulations and even sa mga batas, there's no exemption. So kailangan talaga nating ipatupad ng maayos. We have to implement everything fair and square. Sa kasalukuyan, nasa kabuuang 140 ang bilang ng mga SOGSF at balak pa itong dagdagan ng 15 para sa night shift na operasyon. Pagamat bumaba na ang bilang ng mga lumalabag sa pulisiya sa pagsisimula ng taon, sa kabila nito ay nagiging innovative na umano ang mga dahilan at rason ng mga sumusuway ayon kay Go. Kaya't marapat lamang na ito ay mas tutukan pa ng ahensya. Sa pagtatapos, patuloy ang paalala ng ahensya sa mga motorista at sasakyan na huwag nang lumabag sa pulisiya ng EDSA busway upang maiwasan ang disgrasya at violasyon. Mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na operasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Oplan Pag-abot, ay ibinahagi ng team leader ng programa na si Marilyn Moral ang silbi ng profiling system sa programa. Pahayag niya ang datos na nalikom sa profiling system ay makakatulong na mabilis matukoy ng ahensya ang pangangailangan ng mga individual at ang lokasyon nito. Dito din nalalaman ng ahensya kung papaano ipapadala ang agarang tulong na kinakailangan ng mga individual at pamilya. Nitong kamakailan lang matapos ang misyong isinagawa ng BRP Teresa Magbanwa ay nagbigay ng tulong ang Philippine Coast Guard o PCG sa 100 mangingisda na nakatalaga sa Bajo de Masinloc. Inalam din ng PCG ang kalagayan ng pang-araw-araw na pagpapalaot ng mga mangingisda sa karagatan nito. Samantala ay nakatanggap naman ng pasasalamat ang PCG mula sa mga mangingisda, lalo na sa pagtulong upang matiyak ang kanilang kaligtasan at seguridad sa malawak na karagatan ng Pilipinas. Samantala, nasa kabuuang 37 mga bangkay na ang na-recover mula sa landslide na naganap sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, dulot ng sama ng panahon. Ito ay ayon sa tala ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMRO, kung saan nasa 63 pa ang nawawala. Nanawagan naman ng ilang mga rumiresponde sa mga nais tumulong sa search, rescue at retrieval operation kung saan maging mga minero mula sa iba't ibang probinsya ay tumulong na rin. Abiso publiko, nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA sa publiko na huwag direktang tumingin sa araw lalo na kung walang proteksyon. Ito ay dahil sa posibleng panganib na dala ng sunspot sa ating mata na maaaring humantong sa permanenteng pagkabulag. Kaunting kaalaman, ang sunspots ay pansamantalang phenomena sa photosphere ng araw na nakikita bilang dark spot. Bagamat natural itong taglay ng araw, inaabisuhan pa rin na gumamit ng aprobadong solar filter para sa ligtas na solar viewing. Susunod sa News Force. Pilipinas at Estados Unidos isinagawa ang ikatlong Maritime Cooperative Activity sa WPS. Senator Win Gatchalian nag-abiso sa publiko ukol sa scam na nagaganap sa online dating. DND iginiit na walang karapatan ng China na magbanta sa pagkilos ng Pilipinas sa teritoryo nito. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Matagumpay na naisagawa nitong kamakailan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at United States Indo-Pacific Command o US Indo-PACCOM ang 3rd Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ang nasabing bilateral activity ay nagpakita ng pangako ng dalawang bansa sa pagpapalakas ng seguridad at katatagan sa teritoryo ng Indo-Pacific. Ang MCA ay bahagi ng isang hanay ng mga operasyon na naglalayong isulong ang pinaigting na interoperability sa pagitan ng dalawang magkaalyadong puwersa na may partikular na pagtuon sa pagpapahusay ng kamalayan sa maritime domain at seguridad sa dagat. Iginiit ng Department of National Defense na walang karapatan ng China sa pagbabanta nito sa Pilipinas ukol sa mga aksyong mga ginagawa sa pinag-aagawang teritoryo. Alamin ang detalye mula kay Francis Riodique. Matatanda ang naglabas ng pahayag si Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na binabalaan ng Pilipinas na huwag makipaglaro ng apoy pagdating sa isyu ng Taiwan. Ngunit mariin itong iginiit ng Department of National Defense. Aniya wala naman umanong karapatan ang China na magbanta sa Pilipinas, lalo na kung ang usapin naman ay sa sariling teritoryo nito. Umugong muli ang isyong ito dahil sa utos ni DND Secretary Gilbert Teodoro sa Armed Forces of the Philippines o AFP na dagdagan ng presensya nito at mga infrastruktura sa Batanes kung saan 200 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, ang Batanes ay parte ng Pilipinas, kaya naman walang jurisdiksyon ng China kung ano ang nais gawin ng pamahalaan rito. Paglilinaw pa niya ang utos ni Secretary Teodoro ay para lamang mas mapalakas ang depensa ng bansa at hindi para magsimula ng isang gyera. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Pumalo na sa 14 na bilyong piso mula sa investment pledges sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang umiiral o kasalukuyang nasa operasyon na. Ito ang kinumpirma ng Department of Trade and Industry. Ito ay kinapapalooban ng 46 na proyekto na nasa linya ng IT-BPM, renewable energy, infrastructure, transport at logistics, agriculture at retail. Pagtitiyak ni DTI Secretary Pascual, ginagamit ng ahensya ang pagkakataon mula sa foreign trips ng Pangulo na gawing investment destination ang Pilipinas. At dahil papalapit na ang araw ng pag-ibig, ay nagbigay ng paalala si Senador Win Gatchalian sa publiko ukol sa scam na maaaring maganap sa online dating. Atin niyang alamin sa balitang hatid ni Daniza Lopez. Nagbigay babala si Senador Win Gatchalian sa publiko na mag-ingat sa kumakalat na pangluloko online dahil papalapit na rin ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Ang scam na ito ay tinatawag na romance o love scams kung saan layunin ng scammer na kuhain ang loob ng biktima para makawanan ito ng pera. Kaya't inihain ni Gatchalian ang Senate Bill 2407 o ang Anti-Financial Account Scamming Act laban sa mga cybercriminals na siyang laganap ngayon sa digital transactions. Payo ng senador maging mapanuri sa pakikipagtransaksyon at sa mga nakakausap online dahil pinupuntiriya ng mga scammer ang mga nagamit ng dating apps o social media. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Napakinabangan ng mga residente ng Marikina City ang libreng Theoretical Driving Course o TDC na alok ng Land Transportation Office o LTO. Yan ang ating alamin sa muling pagbabalita ni Daniza Lopez. Sa inilunsad na outreach program ng Land Transportation Office o LTO kung saan inaalok nito ang libreng Theoretical Driving Course o TDC ay nasa 389 na residente ng Marikina City ang nakilahok dito. Ang mga residente na nakinabang sa programa ay nagmula sa Barangay Nangka, Barangay Fortune, Barangay Tanyong at Barangay San Roque na siyang pinangunahan ng Marikina District Office.
Ang TDC ay isa sa pangunahing kinakailangan para makakuha ng driver's license. Kung saan mangyaring kukuha sa mga driving schools ay mayroon itong bayad. Payag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang programa na ito ng ahensya ay bilang tugon sa isinusulong na kampanyang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagbibigay kamalayan din ito sa publiko ukol sa seguridad at kaligtasan sa daan para maiwasan ang kaso ng aksidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Mga smuggled sports car isinurrender sa Bureau of Customs matapos ang operasyon nito sa Muntinlupa City. Para sa balita, nakatutok si Jade Buhoy. Matapos ang panghagilap ng Bureau of Customs o BOC sa mga luxury vehicles na naitala sa Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port, opisyal nang sinorender ng may-ari ang Bugatti Chiron sports car. Ang nasabing sports car na nagkakahalaga ng 165 million pesos ay minanmanan ng ahensya sa mga lugar ng Pasay, Pasig, Muntinlupa at Cavite. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na isa itong indikasyon na maaaring mapabilis ang pagsugpo ng smuggling basta't mayroong malakas na ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan. Ayon naman sa investigasyon, ang mga rehistradong may-ari ng sports car ay sina Meng Winshu at Tu Trang Nguyen. Bahagi naman ng direktor sa BOC CIIS na si Vern Enciso, hindi lamang ang ilegal na pagkakaroon ng luxury car sa bansa ang kanilang iimbestigahan. Ngunit aalamin din nila kung paano ito napadpad rito ng walang legal na dokumento at papeles. Bagamat isinorender ng may-ari ang mga luxury car, kakaharapin pa rin ito ang kaso sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapanatili ang pangangalaga sa Lake Buhi, nag-ugnayan ng Department of Agriculture at National Fisheries Research and Development Institute para magsagawa ng pananaliksik ukol rito. Jade Buhoy muli para sa balita. Upang mapabilis ang pananatili at pangangalaga sa likas na yaman ng Lake Buhi, nagsagawa ng proyekto ang Department of Agriculture ODA at NFRDI o National Fisheries Research and Development Institute ukol sa pananaliksik sa kasalukuyang sitwasyon ng katubigan rito na siyang naglalayong makagawa ng naaangkop na patakaran at pamamaraan ng pangangalaga rito. Ayon sa mga ekspertong bahagi ng pananaliksik, nararapat na protektahan ang Lake Buhi dahil dito matatagpuan ang pinakamaliit na isda sa merkado na kung tawagin ay sinarapan. Bahagi pa ng eksperto, kanilang aalamin kung overfish o maraming natitirang isda sa Lake Buhi upang mabawasan ang pagpapakawala sa nasabing lugar. Anila, ang pagpapanatili ng mga uring ito ay kanilang paiigtingin dahil sa Lake Buhi lamang ito matatagpuan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Sports. Cybercrime rate sa Pilipinas tumaas ng 68.98%. Employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. Quezon City naglagay ng bagong bike trail, nagsagawa ng Chinese New Year bike ride event. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pinakamababang unemployment rate sa bansa magmula 2005 na nasa bahagdan ng 3.1%.
kung saan mayroon namang 96.9% employment rate na mas mataas sa nakaraang taon. Ayon sa DOLE, ito ay bunsod ng gumagandang kalidad ng trabaho sa bansa bilang kaugnay ng layunin ng Philippine Development Plan taong 2023 hanggang 2028. Samantala, ang mga salary workers ang may pinakamalaking kontribusyon sa nasabing pagbaba ng bahagdan sa unemployment gawa ng 1.45 million jobs na mayroon ngayong taon. Kasabay ng pag-usbong ng mga bagong teknolohiya ay ang pagbabago din ng mga modus o krimen. Ito'y matapos makapagtala ang Philippine National Police ng malaking pagtaas ng cybercrime rate sa Pilipinas. Dahil sa patuloy na pagtuklas sa mga makabagong teknolohiya, kahit ang mga modus o krimen ay nagiging teki na rin. Ito ay matapos makapagtala ang Philippine National Police o PNP ng napakalaking pagtaas ng cybercrime rate sa bansa. Mula sa 11,523 na insidente ng cybercrime noong 2022 ay pumalo na sa 19,472 sa taong 2023. Kung susumahin, 68.98% ang increase rate na ito na nakababahala dahil ang datos na ito ay galing sa magkasunod lamang na taon. Ibig sabihin nito, tinatayang mahigit 50 ang naitatalang cybercrime sa isang araw noong nakaraang taon. Nangunguna sa mga insidenteng ito ang mga online scams na mula sa 7,208 na kaso noong 2022 ay dumoble ito dahil noong 2023 ay naging 14,030 na kaso na ito. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang paglaban sa cybercrime. Ayon sa PNP, mas paigtingin pa nila ang kampanyang ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng cybercrime training mula sa regional station level hanggang sa mga municipal station level. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layunin na hikayatin ng Q-citizens na maging aktibo sa pag-eehersisyo at mapabuti ang kalagayan ng mga siklista na gumagamit ng bike lane sa lungsod, naglagay ng mga panibagong bike trail ang Quezon City kung saan mayroong mga plant boxes sa gilid ng patio bilang dagdag proteksyon sa mga gagamit nito. Kaugnay ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa lungsod ay idinaos ang bike ride event kung saan pumadyak sa 19 na kilometrong ruta sa bagong trail ang mga kalahok na siklista at kawani ng pamahalaan kamakailan. Mula City Hall ay nagtungo ang mga siklista sa Shenglian Temple, Wow Toy Museum, Welcome Rotonda, Tzu Chi Foundation at Phil Chi Friendship Arch na matatagpuan sa Banawe, Chinatown. Sa larong pampalakasan, kapanapanabik na ang mga yugto para sa laban ng San Miguel Beermen at Magnolia Chicken Templados kung sino ang tatanghaling kampyon ng Season 48 PBA Commissioner's Cup. Tunghaya ng buong detalye kay Princess Castro. Lamang na ang San Miguel Beermen matapos magwagi kontra Magnolia Chicken Templados Hot Shots sa Game 5 ng PBA 48 Commissioner's Cup. Dinaig ng SMB ang Magnolia sa score na 108-98, 10 puntos na lamang na siyang nagbigay advantage sa koponan upang mag-lead sa 3-2 score ng kasalukuyang kartada sa best of 7 finals ng kompetisyon. Sa kampo ng SMB, nanguna sa Game 5 si Jericho Cruz na nakakubra ng 30 points mula sa kanyang 3-point shots, 8 rebounds, 4 assists at 4 steals. Umalalay naman sina Junmar Fajardo na nakapagtala ng 18 points at 15 rebounds at Simon Enciso na may 15 puntos, 5 rebounds at 3 assists. Para sa kabilang court, inilaban ng Magnolia ang Game 5 sa pangunguna ni Tyler Bay na pumuntos ng 34 na may 8 rebounds, 2 assists at 3 steals. Sinegundahan naman ito ni Gio Halalon na may 17 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals.
Samantala, nakatakdang magtuos muli ang dalawang kupunan sa ika-14 ng Pebrero, Miyerkules, araw ng mga puso para sa Game 6 ng kompetisyon. Habang sa Biyernes, ika-16 ng Pebrero naman ang Game 7 ng Commissioner's Cup. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, voter registration simula na ngayong araw. Mga nasawi sa Davao de Oro landslide nasa 37 na, 63 iba pa pinaghahanap. DND iginiit na walang karapatan ng China na magbanta sa pagkilos ng Pilipinas sa teritoryo nito. DA at NFRDI nag-ugnay sa proyekto ng pananaliksik para sa Lake Buhi. Employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. SMB versus Magnolia 3-2 sa PBA Commissioner's Cup Best of 7 Finals. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.